Kumusta mga kaibigan? Handa ka na bang malaman ang pinakabagong balita tungkol sa Gaya Pensyon? Bukas may 2025. Posibleng pumasok na ang inyong pensyon sa RIN at kasama pa ang increase. Pero totoo kaya ito at paano masisigurong makakarating ito sao? Halin at tuklasin natin ang mga detalye sa videong puno ng impormasyon para sa ating mga senior. Huwag palampasin ito. Ayon sa Social Security System, ang dagdag na pensyon ay parte ng plano para suportahan kayo sa tumataas na presyo ng bilihin. Alam mo ba na mahigit 3.6 milyong pensioners ang nakatanggap ng 13th pensyon noong Disyembre 2 at 24. Ngayon, inaasahang darating na ang pension increase na ito, pero kailangang nakompleto ang annual Confirmation of Pensioners, ACOP, at tama ang bank details sa NA portal. Nakakamangha, di ba? Halimbawa si Aling Nena, Pita News ay gumamit ng kanyang unang LibTranse noong 2017 para sa gamot at pagkain. Ngayon, excited siya sa bagong increase dahil makakatulong ito sa kanyang buwanang gastusin. Ginawang mas madali ng isaya ang proseso tulad ng ACOP compliance sa video call para sa mga nasa abroad or hirap lumabas. Kaya't panoorin ang buong video. Sasagutin natin ang mga tanong tulad ng sino ang kwalipikado, kailan darating ang pera, paano may iwasan ng aberya. Magbibigay rin kami ng 5 practical na tip para masulit ang inyong benepisyo mula sa pagbabudget hanggang sa tamang paggamit ng bank account. Huwag kalimutang i-like ang video. Ang inyong like ay makakatulong upang maabot natin ang mas maraming senior na nangangailangan ng impormasyong ito. Ay click na ang play button at sama-sama nating alamin kung paano gagawing mas magaan ang buhay ng pension update na ito. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ang ibig sabihin ng 1,000 pension. Increase na ito para sa ating mga senior. Ayon sa Social Security System, ang dagdag na ito ay bahagi ng kanilang plano upang tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Alam nyo ba na ang inflation rate sa Pilipinas ay umabot sa 4% noong unang quarter ng 2 at 25, kaya naman ang 1,000 na ito ay isang malaking tulong para sa pangaraw-araw na gastusin tulad ng pagkain, gamot at bayarin sa kuryente. Halimbawa, si Mang Rudy, isang 71 anyos na retirado. Mula Cavite ay nagsabing gagamitin niya ang dagdag na pera para sa kanyang mga gamot sa high blood pressure. Ang kwento niya ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang update na ito sa tunay na buhay ng mga pensioner. Ngayon, sino ang kwalipikado para sa pension increase na ito? Ang magandang balita ay halos lahat ng SRL pensioners ay otomatikong makakatanggap nito basta't nakumpleto nila ang Annual Confirmation of Pensioners or ACOP. Ang ACOP ay isang taon ng proseso na ginagawa ng SRO upang kumpirmahin na buhay pa at kwalipikado pa rin ang pensioner. Ayon sa datos ng SAS, mahigit 3.6 milyong pensioners ang nakatanggap ng 13th pensyon noong Disyembre 2 at 24. Kaya't kung nakatanggap ka noon, pero mahalagang tiyaking updated ang iyong bank details sa NA portal. Si Aling Celia, isang pensioner mula Laguna, ay halos magkaroon ng problema sa kanyang pensyon dahil hindi niya na-update ang kanyang bank account pero naayos niya ito sa tulong ng Isidro Branch. Paano nga ba inihahanda ng Isaya ang pagpapadala ng pension increase na ito? Gumagamit na sila ng modernong teknolohiya tulad ng Philippine Electronic Fund Transfer System o PESONet, para mas mabilis na maikredito ang pension sa inyong bank accounts. Kung wala kang Unified Multi-Purpose Identification o UMID card na naka-enroll bilang EAR, kailangan mong mag-enroll ng disbursement account sa Aero Portal. Noong 2 at 24 may 5,000 pensioners ang nakatanggap ng kanilang pension sa pamamagitan ng non-PESONet banks at checks, pero mas pinapabilis na ng SA ang proseso sa pamamagitan ng Philippine Postal Corporation. Ang sistemang ito ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon na gawing mas maayos at accessible ang serbisyo para sa mga pensioner. Kung nagtataka ka kung kailan eksaktong darating ang isang na ito, narito ang sagot. Simula Mayo 2, otomatikong idadagdag ito sa iyong monthly pension. Walang kailangang i-apply. Pero kung nasuspende ang iyong pensyon dahil hindi ka nakapag-comply sa ACOP, huwag mag-alala. Ayon sa RES, kapag nakumpleto mo na ang ACOP, maaaring maibalik ang iyong pensyon sa loob ng 2 buwan. Si Lolo Nestor, isang 78 na anyos na pensioner mula Bulacan, ay nagkaroon ng suspended pension noong 2 at 24, pero naayos niya ito sa pamamagitan ng video call ACOP compliance.
Isang option na inilunsad ng SRA para sa mga senior na may limitasyon sa paglabas. Nga ngayon, pag-usapan natin ang akop ng mas detalyado dahil ito ang pundasyon ng tuloy-tuloy na pagtanggap ng pensyon. Ayon sa Republic Act, No L1 at CO ang Social Security Act of 2 at long, ang mga pensioners na 80 anyos pataas ay kailangang mag-comply taon-taon. Pero maaaring i-require rin ito sa mga mas bata sa ilalim ng ilang sitwasyon. Imbaka na ginawa nadali ang proseso, maaari kang mag-comply sa pamamagitan ng email, video conference, o kahit home visits mula sa rarero, personnel para sa mga hindi makalabas. Noong 2 at 23 inilunsad ang circular guidelines. Kaya't kahit nasa abroad ka tulad ng busy pensioner na si Ailing Josie, maaari kang mag-comply ng hindi umuuwi ng Pilipinas. Pero ano ang mangyayari kung hindi ka makakasunod sa akop? Ang iyong pensyon ay masususpende 1 buwan pagkatapos ng iyong birth month. Kung hindi pa rin maayos pagkatapos ng 2 taon, maaring makancel ito ng tuluyan. Pero huwag magpanik. May mga paraan ng L para tulungan ka tulad ng kanilang hotline sa 1B at 55 o ang email sa usapayo@laya.gov. Si Mang Julio, isang pensioner, mula Iloilo ay halos mawalan ng pensyon dahil sa kakulangan ng impormasyon. Pero naibalik ang kanyang benepisyo pagkatapos makipag-ugnayan sa Ralo Branch. Ang kwento niya ay paalala na mahalaga ang maagap na aksyon. Paano mo masisigurong walang aberya sa pagtanggap ng iyong pensyon? Una, tiyaking tama at updated ang iyong bank details. Alam mo ba na por ng pensioners noong 2 at 24 ay nagkaroon ng delay dahil sa maling bank information? Kaya't regular na suriin ang iyong NY area account. Pangalawa, kung may UMID card ka, i-enroll ito bilang ES card. Si Aling Teresa, isang 6 na si anyos na pensioner mula Pampanga ay nag-enroll ng kanyang UMID card noong Pebrero 2 at 25 at nakatanggap ng kanyang pensyon ng walang problema. Pangatlo, maging maagap sa ACOP compliance para maiwasan ang anumang abala. Bukod sa pension increase, may iba pang benepisyo ang iaaya na maaaring hindi mo pa alam. Halimbawa, ang Angero Pension Booster, isang voluntary savings scheme na nag-aalok ng tax-free returns. Noong 2024, umabot sa 4 na milyon ang fund nito na may pento return on investment. Target ng Nisara na umabot ito sa 5.5% sa 2 at 25. Si Mang Eddie, isang dating Devi, ay nag-enroll sa Pension Booster at ngayon ay may dagdag na ipon para sa kanyang retirement. Ang programang ito ay perpekto para sa mga nais dagdagan ang kanilang retirement income ng hindi nahihirapan. Hindi rin natin dapat kalimutan ang 13 VMTH pension na isang tradisyon na ng seramula pa noong 1 at 8. Noong Disyembre 2 at 24, nag-release ang ilahas ng 33 bilyon para sa 3.6 milyong pensioners. Ang maagang pag-release nito ay nagsilbing pre-Christmas gift, lalo na para sa mga nasalanta ng Bagyong Kinta. Si Aling Mila, isang pensioner mula Albay, nagsabing ang 13-month pension ang nagbigay, daan para makabili siya ng mga pangangailangan ng kanyang pamilya pagkatapos ng bagyo. Ang ganitong suporta ay nagpapakita ng commitment ng EA sa mga miyembro nito. Pagdating sa praktikal na payo, paano mo masusulit ang isang pension increase? Si Mang Ruben, isang 74 anyos na pensioner, ay gumagawa ng monthly budget para siguruhing sapat ang kanyang pensyon para sa essentials tulad ng pagkain at gamot. Mahalaga rin ang pag-impok ng kahit maliit na bahagi ng dagdag na pensyon. Kahit 150 at 50, bawat buwan ay maaaring maging malaking ipon pagkatapos ng 1 taon. Bukod dito, maging maingat sa mga scam. May mga ulat ng mga pekingis, agents na nanghihingi ng bayad para mapabilis ang pensyon. Tandaan, libre ang lahat ng serbisyo ng NES, kaya't palaging mag-verify sa opisyal na channels. Kung nagtataka ka kung paano tinitiyak ng NAYA ang financial stability ng pension fund, narito ang sagot. May solid investment portfolio ang namula 2 at 21 hanggang 2 at 24. Ang kanilang annualized return on investment ay nasa pagitan ng 5.8% hanggang 6.6% kahit sa gitna ng pandemya. Si the AO President Robert Joseph Declaro ay nagsabi rin na plano nilang bawasan ang interest rates ng salary at calamity loans sa 2 at 25 na magbibigay ng mas maraming benepisyo sa mga miyembro. Ang ganitong mga hakbang ay nagpapakita na sustainable ang pension increase na ito. Ang pension increase na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dignidad ng mga senior. Ang isang nadagdag ay nagbibigay ng financial
stability na nagpapahintulot sa mga pensioner na mamuhay ng may kumpiyansa. Ayon sa RIS, ang pension increase ay magkakaroon din ng positibong epekto sa ekonomiya dahil tataas ang purchasing power ng mga senior. Halimbawa, si Aling Norma, isang pensioner mula Batangas, ay gumagastos ng kanyang dagdag na pensyon sa lokal na palengke na tumutulong sa mga maliliit na negosyante sa kanyang komunidad. Kung ikaw ay nasa abroad tulad ng maraming BC pensioners, huwag mag-alala. Ang Yaarya ay may bilateral social security agreement sa iba't ibang bansa na nagsisigurong makakatanggap ka pa rin ng iyong pensyon. Si Mang Rolando, isang dating banisa sa Dubai, ay nakatanggap ng kanyang pension increase sa pamamagitan ng international bank transfer. Nakipagtulungan rin ang Lara sa Department of Information and Communications Technology para i-digitalize ang kanilang serbisyo. Kaya't mas madali nang ma-access ang RRO portal kahit saan ka man sa mundo. Hindi rin natin dapat balewalain ang iba pang benepisyo ng SS tulad ng Employees Compensation Program. Sa nakalipas na 7 taon, nag-release ang Employees Compensation Commission ng mahigit 37 bilyon na benepisyo sa 2.7 milyong benepisyaro. Si Mang Victor, isang dating factory worker, ay nakatanggap ng EC benefits pagkatapos ng isang aksidente sa trabaho na nakatulong sa kanyang pamilya habang siya ay nagpapagaling. Ang ganitong suporta ay nagpapakita ng mas malawak na commitment ng EA sa mga miyembro nito. Kung sakaling magkaroon ka ng problema sa iyong pensyon, tulad ng delay o suspension, narito ang dapat gawin. Una, kontakin ang niya sa kanilang hotline o email. Maaari mo ring bisitahin ang pinakamalapit na RIRO branch na may updated business hours para mas mahusay kang maserve. Si Aling Linda, isang pensioner mula Quezon City, ay nagkaroon ng delay sa kanyang pensyon pero naayos ito pagkatapos mag-follow up sa main office. Pangalawa, tiyaking may valid, katulad ng UMID o anumang government issued kapag magtutungo sa branch.